Sa hamon ng buhay ito, ang pinili kong laban. Matahimik at may kaguluhan, lumaban ng patas kasama si Inang Kalikasan. Sa piling ni Mother Ocean, ligaya ay nasumpungan. Tikman natin mga lods. Tikman natin. Ano ito? Have a nice day everyone! Welcome back sa isa na namang fishing adventure at dito pa rin tayo sa Santa Teresita, Dumaran. Kasama pa rin natin ang ating mga tropa dito. Lucas C, Batang Espero, Jake Avener, at si Bro Marco Ocon ang mayari ng ating sinasakyang bangka. Sa araw na ito, afternoon dive ang ginagawa namin at dito na kami sa isang spot na usual na namin pinupuntahan. Isa itong spot na maraming mga badlon, tangigi at iba pa. At ito ang usual na visibility dito. Medyo malabo pero goods pa rin. Ito may nakita na tayong grupo ng mga maliliit na barakuda pero siyempre hindi natin yung tinira. At makalipas na ilang sandali, ito may huli ng Golden Trevally si Bro Jake Avener. Congrats sa'yo bro, shout out. Subscribe na rin pala ang kanyang YouTube channel, Jake Avener's Spear Fishing. Sa oras na to, wala pa rin tayong huli at ito, bumaba na naman tayo. Pag nagbakasakali tayo dito, na mayroong tayong makikitang medyo malalaking target. Ito isang malaking samara lang nakita natin dito. Nagbigay tayo ng fish call. Baka sakaling lumapit at tinira pero hindi ito natamaan. Abante pa rin tayo. Pagkatapos ng ating unang sablay, ganyan talaga ang buhay mga kaibigan. Kahit tayo ay sumasablay minsan, abante pa rin para ipagpatuloy ang anumang nasimulan natin. Kung ganito ang visibility sa ilalim, medyo pahirapan ang paghunting dito mga ka-hunters. Kailangan dito ang tiyaga. At mas mainam sana dito ay ang maigsing pana gaya ng 120, 110 or 130. Kailangan gamit ko ngayon ay isang 150. Medyo mahaba pero pwede nito. Tiyagaan na lang talaga. Sabay dasal na sana may lalapit na mga malalaking isda. At ito, wala naman tayo natira sa drop na to. Kaya bawi na lang sa sunod kung mayroon man. At ito nga, mayroon tayong nakitang dalawang tangigi o king mackerel. Kaya tinira na natin. Kaya lang, ito, natamaan. Pero, doubtless. At yun ang ating pangalawang sablay. At dito tayo bumaba uli. Dito pala dumadaan ng mga king max. Kaya dito natin inaabangan. Baka sakaling mayroon pang dadaan uli. Medyo mababaw lang naman ang area na to. Nasa mga 6 na di pa lang. Kaya ito, kampante tayong naghihintay dito sa ilalim. Kahit na malabo. Ganun talaga, bilang isang espero. Sa bawat season, bawat dapa dito sa ilalim, umaasa tayo na mayroong matitira. Pero kung sakaling wala naman, at least, ligtas pa rin tayo na makangat. At masaya na rin sa ganung sitwasyon at napapasalamat na ligtas sa bawat sisid. Inang dagat ay ating pangalagaan, bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan, para sa ating lahat na umaasa sa kanya. At ito nga, may biyayang dumating. Aangat na sana ako nang may nakita ko sa bandang kaliwa. Isang king mac na naman at ito, tinira ko na. Ayun sa pool. Sa pagkakataong ito, napakagandang patama natin. Kaya mataas ang probability na malan natin ang isdang ito. Kaya ito, umpisa na sa hilaan. Maliit lang naman ito pero medyo may kalakasan pa rin humila. Kaya laban lang tayo ng patas mga kaibigan.
Lumaban ng At ito, finally, malapit na talaga. Ito, secure na ang ating King Mac of the day. At ito, babati ako dito na kung saan nakadalin ako dito ng 3 beses ng mga Golden Tree Valleys. So dito ako nagpagkasakali na mayroon na namang darating, nagbiyaya sa araw na to. kwento ng bawat sisid. Inang dagat ay ating ding pangalagaan, bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan. Para sa ating lahat na umaasa sa kanya, himukin natin ang ating mga kaibigan, na si Inang dagat ay alagaan at ingatan. Para sa At sa pagkakataong ito, wala tayong natira o nakita man lang. Kaya angat mo na para makapag-relax para sa sunod na sisid. At ito, umabante ako sa bandang gilid ng bahurang ito. Malapit na lang ito sa buhanginan na area. Mababaw lang naman ito, nasa mga 8 dipa. At dito sa baba, tayo mag-set up ng ambush. Paglapag ko pa lang, may aninag ako sa unahan na medyo maputi. Kaya nilapitan ko. Ito pala isang Golden Tree Valley, kaya tinera ko na agad. Ito, ang slow motion, ayun sa pole. Good holding shot ang naigawad natin sa ating pangalawang isda sa araw na to. Pero malakas pa rin. Ito, nakipaghilaan tayo. Hindi na natin binigyan ng line para hindi sasabit sa mga coral sa ilalim. Kaya ito, dahan-dahan natin hinila habang tayo ay paangat. At ito, nahila naman natin ng maayos. Kaya lang, medyo may kabigatan. May drag talaga dahil malapad ang isdang ito. Pero ito, kampante na tayo. Kahit ito ay gumagalaw at humihila pa. Pero secure naman ang ating patama. At ito, hawak na natin ang tropeo ng ating tagumpay. Isang good size na sa mga 4 na kilo na Golden Tree Valley or Badlon. So, tatawagin na natin itong Godlon dahil nahuli na natin at na-secure. Bihira lang tayo makakahuli ng ganitong good size. Ganito kalaki na Golden Tree Valleys. At paborito talaga ng mga isdang ito ang medyo malabo na spots at makulimlim na panahon. Ito, selfiehan muna natin ang ating magkasunod na 2 huli. Isang maliit na king mackerel at good size the Golden Tree Valley or Badlon, known also as Godlon. Yes, yo! Isang malakas ang shoutout sa sponsor natin sa ating dive suit, Apnea by MNG Distribution. Ulit tayong bumaba, nagwakasakaling mayroon pa tayong may dagdag sa ating 2 nahuli. Kaya lang wala na tayong sightings na mga malalaking targets at medyo dumilim na rin ang paligid. Kaya napag-isip ko na oras na siguro para umangat at mag-relax. At ito ang pinaka-basic kung mag-decide na tayong din na sumisid uli, unload para safe tayo sa ating pana. Minsan na rin tayong sumablay. Naibinigay ko ang aking pana sa aking kasama na loaded pa rin. Pero matagal na panahon na yun at ito ay talagang pinag-isipan ko na hindi na gawin uli. Ano mga lods? Champion na naman si Luka, oh. Yun, oh. King Mac. Laki. Ang sa akin, oh, wala. At ito, uwian time na mga hunters. Dalang biyaya na ipinagkaloob sa amin sa araw na to. At masaya kaming lahat na nakauwi ng ligtas sa aming HQ. Ayan mga lods, ang huli namin sa hapong ito. Ayan, si Lucas yun, naka-King Mac. Babaw. Ayan, City naman. Dinaklas may isang tanks kayo. Ayan, Jake Cabiner. Dalawang Golden Tree Valleys. Ayan. Sa akin naman, mayroon din akong isa.
yung sa akin. Ito. Ito pala sa akin, oh. Wasak. At saka isang baby mac. Yan, oh. Pwede na. Pangalawas na nilangga. Ayan mga lods, oh. Paldo. Ay, di kaya. Paldo. Isagyan na yung isa bro. Para hindi mabigat. Yan. Uy. Daming huli namin, oh. Yan, sinapa. Namin, pambinta. Ang ulam na lang yung 3 piraso. Yan po. Ulit to bro, di ba? Sa akin bro, maliit na huli natin na king mackerel. Isashimi namin. Yan, no? Si bro, lokasi. Kahit maliit, same Ayan, taste pa rin. Wasabi. More. Wasabi. Yun. Tikman natin. Siyempre, mag Natin sa sinigang pa kami. Yung project ko. mga Tikman natin mga lods. Tikman natin. Ano lang ito? Sarap ba? wow bro. Oo, medyo Kahit maliit, lasa talaga yan eh. yan. Wow. Sarap. Bro, wala na dun eh. Ayan mga lods, hapon na naman. Dito mo kami may gulay. Sagon. Yan yung sitaw. Ito, hapunan na naman mga lods. Kinilaw na King Mac. Prito na GT. Saka mayroon pang sinigang. Ayan. Pinakamasarap na bahagi ng paninisid. Let's go mga lods. Dahil na naman kami. Afternoon dive lang din kami sa araw na to. Dito sa medyo malapit lang na mga spots. Mga mababang na spots lang ang target namin sa araw na to. Na kung saan karaniwan naming mahuli ay mga golden trivalis at saka mga yellow spotted trivalis. At ito na nga kami, umpisa na sa laban dito sa ilalim ng karagatan. Dito na tayo sa ilalim, nag-set up ng ambush. Nasa mga 9 to 11 meters lang ang spot na to. Napakababaw. Dito ko sa spot na to, lagi nakakita o lagi nakakadali na mga golden trivalis. Kaya dito ako dumapa at nakabang. Medyo malinaw ang visibility dito kumpara sa dati. At medyo mahina ang agos. Kaya dito tayo nagtiyagang magabang kung sakaling may dadaan ng mga magagandang targets. Sa drop na to, walang dumaan na mga malalaking targets. Medyo maaga pa kasi. Kasi usual na mangyayari na nakadali ako dito ay late afternoon na. At makalipas na ilang sisi, dito tayo sa drop na to na kung saan nakadali tayo sa ating unang isda sa araw na to. Umabanti lang tayo ng konti sa medyo malalim na bahagi na kung saan mabuhangin talaga ang area na to. At dito ako nagabang. At ito, may dumating niya. Sana namang golden trevally. Binigyan natin ang face call at ito lumapit. Kaya binira ko na. Ayun, sa pool na naman. Bagamat hindi natin napuruhan natin na stone shot o kaya na spine shot. Pero ito, good holding shot naman. Kaya kampante tayo na wala natin ang isda na ito.
Ito medyo napababa ang tama pero nasa bandang matigas naman na bahagi ng ganyang katawan natin nakatamaan. Kaya secure na secure ang tenang ito. Dito muli akong nagabang, malapit lamang sa gilid ng isang malaking bato. Ito ang area na kung saan una akong nakadali ng Golden Trevally sa spot na to. Para sa isang matahimik at payak na buhay, nahangad nating makamtan. Yan ang panata ko bilang si Silent Hunter Bogoy. Halina't ako'y samahan, galugarin natin ang buong karagatan. At di rin tayo nabigo sa ating paghihintay at ito may dumaan at ito kinalabitan ko na, yari na naman ng isang Golden Trevally. Good size na rin ito. Inang dagat ay ating di pangalagaan, bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan. Para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Sa time na to, bagamat hindi pa rin napuruhan pero napakaganda ang tapatama natin. Nasa gitna, muntik ng madali ang buto. Habang hinila ko ang isda, bilang dumating si Lucas sa ilalim at akmang bibigyan ng second shot. Pero sininyasan ko siya na wag na lang kasi napaka-secure naman. At nakita din naman niya ang tawa nito. Yun din ang usual na ginagawa ko pag may nakatira o nakadali ang aking mga buddies. So lalapitan ko muna at check ko muna kung maganda ang homing shot at bibigyan ko ng second shot kung sakaling halanganin ang tama nito. Pero ito napakaganda, goods na goods. At sa pag-abante ko, nakita ko si Bro Jack Cabera, nahila niya ang kanyang huli. Isa din Golden Trevally. Good size na rin ito mga counters. Shout out sa iyo bro. At dito binalikan ko ulit yung area na kung saan nakadali ako ng Golden Trevally. At minabuti ko na nga, dito na lang muna mag-set up ng ambush. Magabang kung sakali nang mayroon na namang dadaan dito dahil dito talaga ang daanan. Dahil tayo sa observation ko. Sa itong area na kung saan palaging dinadaanan ng mga Golden Trevally o kaya mga kawayanan. Yun din ang usual na ginagawa ko sa aking paninisid o pamamana. Kung saan laging dumadaan yung mga magagandang isda o malaking isda, doon ako laging nag-aabang. Mukhang effective naman ang aking mga ginagawa. Mataas ang probability na ako makahuli pag ganyan ang setup. At ito, muli na naman may dumaan. Isang Golden Trevally na naman. Bali, pangatlong tira na natin ito. Puro mga Golden Trevallies ang nadali natin. Ayan, magandang tira din ang nagawa natin. Sa bawat mangingisda, sa bawat araw tuloy ang pakikipagsapalaran. Iikutin mo ang Pinas maging sa ibang lugar. Finally, nasecure na natin ang pangatlong isda sa araw na to. At ito, babante lang ako ng konti sa dulo ng bahuran ito. Ganun pa rin kababaw. Parang patag lang kasi dito sa ilalim. Malayo ang malalim na bahagi. At di rin ako nabigo sa paghihintay. May dumating na naman. Ito, nakuha natin ng magandang distansya. Napatamaan ng maayos. Isang Golden Trevally na naman ang ating pang-apat na isda sa araw na to. Kaya lang tayo ng patas mga kaibigan. Para sa isang matahimik. Medyo napataas ang ating patama sa isda nito pero good holding shot pa rin kaya goods na goods.
walang problema sa paghila natin. Ito, malapit na natin ma-secure ang isang golden trevally na lang. Ako'y samahan, galugarin natin ang buong karagatan ng ating kapuluan, maging sa ibang bansa. At ito, nasundan ko na naman si Brother Locacy. Ito, may huli na rin siya. Isang golden trevally din. Shoutout sa iyo bro, dive safe kung saan ka man sumisid sa mga panahon na to. At ito, muli akong bumaba, bante lang konti. Sa nakunan ko ng golden trevally. Medyo dumidilim na ang paligid, late afternoon na talaga to. At sa time na to, naglabasan na mga maliliit na isda. Mga trevallies pa rin. Ito, ang dami nila. Pero pinalagpas ko muna, wala akong tinira dito sa kanila. Naghanap tayo ng medyo malalaki sa grupo, pero wala tayong napansin. Kaya hinayaan ko na lang muna sila na mag-enjoy sa buhay na bilang bata. Para naman, lumaki sila. Nahitik na sa karanasan ng buhay. Dito sa ilalim ng karagatan, saka na natin pipitasin kung sakali muling magtagpo ang mga landas namin. So sa ganitong oras talaga sila maglabasan. Ang ganitong kalaking mga trevallies dito sa area na to. At ito na rin ating last drop sa araw na to. Medyo talagang madilim na ang paligid. At ito, umakyat na tayo sa bangka. At oras na sa pictorial. At ito, total natin na nahuli sa araw na to. Solo catch natin, 4 na pirasong golden trevallies. Goods na ito mga hunters. May pang-allowance na silang ga. At ito, pumaldo kami sa hapon na to. Madami ang nahuli namin. Si Batang Spiro, naka-harvest. At si Locacy naman, at saka siyempre si Bro Jack Abida. Tilam! Kamay. Yo!